buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang You and Me Against the Mob. May mga kasaysayan sa New Testament na kapaki-pakinabang na balik-balikan. At yan ay gagawin natin ngayon and ask God to give us fresh insights. Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagatang You and Me Against the Mob. Against the public, against everyone else. Dear God, we ask you to be our speaker. Kayo po ang mangaral, magpagaling sa aming mga karamdamang physical, emotional, spiritual. At kayo ngayon ang siyang umakay sa amin. Payapain niyo pa ang loob namin, Panginoon, kung sino man ang may mga pinoproblema, stress, kayo ang magbigay sa amin ng kapayapaan. Nawarin palakasin niyo aming katawan, pagalingin ang mga karamdaman ng katawan na ito, at bigyan mo kami, Panginoon, ng focus para yung mensahe mo para sa amin talagang maunawa at maibaon namin sa aming buhay. Be our speaker, be our teacher, be our healer. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Amen. You and me against the mob. John 8:3-5, ang walang kamatayang kwento ng babaeng nahuli sa akto ng pagkakasala. The Pharisees and the teachers of the law of Moses brought in a woman who had been caught in bed with a man who wasn't her husband. They made her stand in the middle of the crowd. Then they said, "Teacher, this woman was caught sleeping with a man who isn't her husband. The law of Moses teaches that a woman like this should be stoned to death. What do you say?" So, tatlo ang on trial sa kasaysayan na ito. Sa biglang tingin, yung babaeng nahuli nila na nakikipagtalik sa lalaking di niya asawa. At pangalawa, ang tunay nila na gusto ring i-put under trial was Jesus. Ano ang kanyang gagawin at sasabihin? Lose situation si Jesus dito. Kasi pag sinabi niyang, batuhin nyo, sabi niya, yan ba ang love? Di ba ang teaching mo? Love, kindness, goodness, forgiveness. Ba't babatuhin? Pero pag sinabi niyang hindi babatuhin, magiging lawbreaker siya because the law of Moses required that such a person be stoned to death. So lose situation. Kahit saan siya pumunta, talo. But what many people never realized was this was another group on trial, the mob. The mob was really on trial. So the woman was dragged to public humiliation. Malaking kahihiyan sa isang conservative at hypocritical na lipunan ang napuntahan ng babaeng ito. She was dragged to public judgment and punishment na para bang pag binasa natin ang Biblia, parang enjoy yung mga Israelita na pumatay ng nagkakasala. Walang ano man sa kanila yung bumato hanggang mamatay ang tao. And you can imagine how bloody that could be. The woman was dragged to the public for a very private and a very personal activity. Why the law of Moses criminalized and punished such an activity was never explained. You know, not many people ask, bakit kailangan pakialaman mo ang nagaganap sa lihim na buhay ng isang tao sa loob ng kanyang bahay? At bakit kailangan maging public ito at bigyan ng ganitong uri ng kamatayan? The Bible never explained why there was such a law. But in tribal times, when the laws and most of these things were written, the law could have served a purpose in social unity and function. You must remember the Exodus, when the law was given. Wala pang bansang Israel. Sila ay pinatalsik sa Ehipto. Sila ay wala pang sariling teritoryo. Maraming kalaban sa paligid, maraming mga ibang tribong
Ayaw silang papasukin sa dinadaanan nilang mga lugar. Natatakot silang baka agawin ng mga Israelites yung kanilang bayan. So, they had no territory, they had no country, they had no flag, they had no king, they had nothing except each other. So, mahalaga sa kanila yung unity. E pagka nga naman itong lalaking ito ay sumiping sa asawa ng lalaking si ganon, mag-aaway sila, magbabakbakan sila, madadama yung mga kamag-anak nila, masisira yung social fabric. At pagka yung itong babaeng ito ay sumiping sa ganong lalaki, nanganak siya ngayon, sino na ang ama ng bata? Malaking issue yon sa mga real estate crazed Israelites. Sa kawalan nila ng sariling teritoryo, napakahalaga sa kanila ng lupa, mga ari-arian, kaya pag binasa mong Old Testament, napakaraming tungkol sa mana, lupa, real estate. So kailangan malinaw na malinaw kung sino ang ama ng bata dahil pwedeng gumulo ang lipunan nila na napaka-fragile, napaka-rupok ng kanilang pagiging united, not to mention that they had a lot of internal squabbles, wala pa silang mga nakasulat na batas, wala pa silang kaugalian na masasabi nilang reference ang dapat nilang gawin, kasi nga bagong-bago pa lang silang talsik from hundreds of years of slavery in Egypt. So they needed such laws para ang mga tao ay matakot na guluhin ang kapayapaan ng lipunan. Noon yon. But in the then modern times of Jesus, syempre nung panahon ni Jesus, ang tawag niya sa time niya, modern time. No? Kaya lang yun, pag tinitingnan natin, 2,000 years ago, napaka-ancient na nun. Pero nung panahon na nangyayari itong kwento, modern times nila yon. In the then modern times of Jesus, its practical function and continuing relevance of this law would have been interesting to study. In other words, ganon pa ba kalaki ang pangangailangan ng bayan na ito na meron ng sariling teritoryo, meron ng sariling mga nakasulat na kasaysayan, mga kaugalian, mga political systems. Kailangan pa ba nila talagang pakialaman at patayin ang isang taong gumagawa ng isang very private activity like adultery? Anyway, there was the mob. And there was the law on its side. And therefore, there was power on its side versus a lone woman. Look at the balance of power. Sobrang imbalance. Lahat ng buong village sa kaisa, gustong-gusto na nilang bumato. At pwede nilang batuhin dahil ang gagawin nila illegal. At sa tingin nila ay moral, the correct and moral thing to do. They had all the institutions, the traditions to back them up. Nag-iisa tong pobreng babae na hindi natin alam kung bakit siya natulak sa ginagawa niya. Siya ba ay isang neglected woman? Siya ba ay byuda na walang hanap buhay and forced to sell her body? Isa ba siyang prostitute na pagkarami-rami nung panahon na yon dahil sa hirap ng buhay, many women had nothing else to sell but their bodies. They were victims of a very bad situation, economic, political, and social situation. So, in any case, this woman was a victim. At kawawa, dahil yung buong lakas ng lipunan, nag-ipon-ipon against her. It is so easy for the favored, the protected, the affirmed by the law and the system, meaning the majority, the normal, to oppress the minority, or the unnormal, meaning to oppress the weak. Pag sinabi mong normal, hindi ibig sabihin tama. Ang ibig sabihin lang, majority, norm. So kung more than 70% kayo, 65%, yun ang norm, normal. Yung konti, abnormal, unnormal, minority, yun ang nakikita natin ngayong tunggali dito sa kwento na to. The majority, the normal, against the minority, the unnormal, or the weak. It is so easy for these people who have tradition, who have the approval of society, to oppress those that they would like to oppress. Never mind that everybody is a lawbreaker, but the Israelites were a peculiar people. Iba ang kanilang hatred or diri or asiwa sa sexual sins, sa sexual issue, sa sexuality.
kayang-kaya nilang masikmura ang mga pagbabalat kayo ng kanilang mga Pharisees. And as you can see, kayang-kaya nilang pumatay ng tao. Hindi naman ibang tao yon, kababayan nila yon. Baka kababata pa yung mga gustong bumato. Kakilala mo, it's a small village. Everybody knew everybody. Kayang-kaya nilang pumatay ng tao, pero hindi nila masikmura na merong isang nangangalon niya in the privacy of her house. Makikita mo yung imbalance ng moralidad ng Israel. May mga kasalanan na paborito nilang usigin, and mostly those are sexual. At may mga kasalanan na di nila pinapansin, like pride, arrogance, yung usury, yung pagsasamantala sa mahihirap. Binabaliwala nila yon. Murder, binabaliwala nila yon. They can kill left and right. Basta may kinalaman sa sex, masyado silang nandidiri o in self-denial. Kaya pati babaeng dinudugo na menstrual cycle lang naman, unclean. Hindi ka pwedeng makipagtalastasan sa ganitong babae. At yung inupuan niya, in the next 24 hours, hindi mo pwedeng upan kasi unclean yon. Marami silang mga kung ano-anong madidiwarang mga laws about bodily secretions and bodily fluids, maging sa dugo. Pero ang ibang kasalanan, baliwala lang sa kanila na nagaganap sa kanilang paligid. Samantalang sa tingin naman ng Diyos, pare-pareho lang na kasalanan yan. So, tinatanong nila si Jesus, anong dapat gawin sa babaeng ito na malinaw na sinasabi ng batas, ng text, ng verse, dapat nating patayin. So, ito naman si Jesus, John 8:6. So, they asked Jesus this question because they wanted to test him and bring some charge against him. So, hindi talagang yung babae ang nakasakdal, si Jesus. Props lang yung babae, pero mamamatay siya. Ganun pa rin. So, the mob, the law, the power was really versus Jesus. And therefore, versus the woman and Jesus. And this time, hindi na nag-iisa yung babae on the other side of the equation. Hindi na siya walang kasama. The mob against the woman and Jesus. Kaya you and me against the mob. The self-righteous versus the other sinner, the woman. Bakit natin sinabing the other sinner? Sinners din naman lahat yung taong gustong bumato. Manggigigil lang sila doon sa other sinner. Yung ang sin ay kakaiba sa sin nila, and in this case, it was a sexual one. The sin is the other sin. It is the different sin. It is being different, being unnormal. And as we have said, sexual activities, sexuality has been treated by the Jews with grave abhorrence. Asiwa sila, diring-diri sila. Samantalang, ang dami rin naman nilang utos na humayo kayo't magparami. Pero sa bagay na ito, ambivalent ang kanilang pakiramdam, urong-sulong, tulak-kabig. So you see here na ang tunay na merong tunggali is the law versus Jesus versus grace. Nowhere is this clearer na ang nagtatag of war dito, sinong masusunod? Si Moses o si Jesus? The law or the grace of God revealed in Jesus. Malaki ang nakataya sa mesa. John 8:6. But Jesus simply bent over and started writing on the ground with his finger. Jesus did the most unusual thing. Imbes sumagot, yumuko siya sa lupa, at dahil alikabok yung tinutungtungan nila na pwede ka magsulat with your finger, nagsulat siya ng nagsulat. Di naman sinabi sa atin kung ano yung sinusulat. Pero, dahil si Moses at ang kanyang law, at si Jesus at ang kanyang law of love and grace, ang nakataya, balikan natin si Moses, na nauna nang gumamit ng kanyang kamay. Moses cut the stone of the law with his own hands. Exodus 34:1. The Lord said to Moses, "Chisel out 2 stone tablets like the first ones, and I will write on them the words that were on the first tablets which you broke. You will remember." Nasa ngit ni Moses
sa tigas ng ulo ng mga Israelita, yung daladala niyang mga batong sinulatan ng Diyos ng batas, ibinaton niya, nagkadurog-durog, nagkabasag-basag. So sabi ng Panginoon, bueno, palitan natin. This time, ikaw na ang uuka ng bato. Kailangan handicraft na ngayon yung law. Sige, mag-uka ka na dyan, mag-uka-uka ka na sa bato, at tapos susulatan ko, pero ikaw humukahin ng bato, at kortehin mo ulit katulad nung dati. So, the law said, sa Exodus 20:14, be faithful in marriage. Wala namang kakambal na parusa. Later on, many other writings will elaborate on this, and suddenly, meron ng batuhin hanggang mamatay ang babae at ang lalaki. Pero makikita natin, anong panahon ni Jesus, babae na lang ang binabato, na manipulate na ng mga lalaki yung law, na yung babae na lang ang binabato, hindi na yung lalaki. Parang ngayon, makikita mo sa TV, nire-raid nila yung mga prostitution houses, yung mga kawawang babae, scantily dressed, ang kinakaladkad sa mga presinto, pero yung mga lalaking kliyente nila, hindi kasali sa hinuhuli. Kasi marami pa rin tayong mga batas ngayon at mga tradisyon na nakabase sa ginagawa nitong mga Israelites na ito na napaka-unfair to women. But originally, as sinasabi ng batas, you will stone the man and the woman to death. Minanipulate ng mga priest ng Israel yung sarili nilang mga batas para yung mga lalaki mapuwera. At yun ang nangyari sa babaeng ito. Siya lang ang nakasakdal. Pwede ba naman siya mag-sex mag-isa? Siyempre may partner siya, pero hindi kasali sa kinaladkad sa plaza. So, the law originally did not prescribe death. Now, with Moses working with his own hands to cut the stone, fast forward to Jesus, who writes with his finger. Did he write the sins of everyone present? Some people think so. Or did he write the new law, which is love? The law of Moses, the stone cut with his own hand, and the law of Jesus being written with his own finger. Ang ganda ng imagery. John 13:34-35, a new command I give you, Jesus says, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Dati, makikilalang Israelita ka, anak ka ng Diyos, sa pagsunod mo sa batas. Kaya kung kailangan batuhin mo siya hanggang mamatay, gawin mo kasi Israelita ka, dapat mong gawin yung patunayan mo kung sino ka. Pero sabi ni Jesus, alam nyo, para mapatunayan nyo na kayo'y aking mga alagad, and therefore anak ng Ama sa langit. Ito ang kailangang makitang katibayan, kabaitan, kabutihang loob, pagmamahalan. Ito ang tatak ng tunay na mananampalataya at tunay na anak ng Diyos. Hindi yung maging istrikto ka sa kapwa mo, mambato ka, sumakit ka ng damdamin, sumakit ka ng katawan. Hindi na yun. Kasi si Jesus sabi niya, I give you a new command. Kaya ito ay New Testament, a new agreement, new wine on new wineskins. Laging may bago. That's why you are a new creation. Ang nakay Jesus ay new creation. Hindi lang naiiba ang iyong pagkatao sa tingin ng langit, naiiba rin ang pinagbabatayan mo kung ano ang tama at mali. Naiiba rin ang tinutungtungan mo anong batas na siya ngayon mamamahala sa iyong buhay at makakapangyari sa iyong mga pasya at ginagawa. And sabi ng Panginoong Jesus, I'm giving you a new command. It means it replaces everything that is contradictory to it, but not those that are not contradicting it. Sabi niya, be loving. Ang tanong, loving ba na bumato ng tao hanggang mamatay siya? Dahil nangangalo niya. Ang kasalanan niya, yung katawan naman niya, ang kanyang ginawa ng kasalanan, at yung siguro sa partner niya, pero hindi naman yung buong bayan. Ngayon, kung nagdakaw ka sa kaban ng bayan, yung taxes ng bayan na dapat gagamitin sa mga pasyenteng hindi tuloy nagkaroon ng gamot, dapat ipagawa ng kalsadang hindi na ipagawa, hindi tuloy nadala yung mamamatay at naghihingalo sa ospital dahil walang kalsada. Kasalanan mo yun sa lahat. Baka kung meron mang babatuhin hanggang mamatay, dapat yon.
Kasi ang kasalanan niya is against everybody. Pero ikaw, in your own personal indiscretion, personal lang yon. Anong reaction ni Jesus? Ipapabato ba niya? Pag binato niya, ipinabato niya, kukontrahin niya ang sarili niyang law of love. Pero pag hindi niya ipinabato, kukontrahin niya ang law of Moses. Then the people will have a legal point against him to kill him. Siya naman ang papatayin. John 8, 7-9. They kept on asking Jesus about the woman. Finally, he stood up and said, "If any one of you have never sinned, then go ahead and throw the first stone at her." Once again, he bent over and began writing on the ground. The people left one by one, beginning with the oldest. More than Solomonic. Win-win ang sagot ng Panginoon. Hindi siya nagbigay ng ebidensya sa mga tao para siya naman ang litisin. Hindi naman niya ipinabato yung babae. Ang dali sanang ipabato. Bakit madali kay Jesus na ipabato yung babae? One, sabi naman ng law ni Moses sino magagalit sa akin kung sabihin kong batuhin? Number two, kakampi ko ang majority, yung mob na gustong bumato. Therefore, it will be a popular thing to do na ipabato. Ano naman ang mapapala ko na kampihan tong babaeng to na wala namang pera, walang kakampi, walang kamag-anak, ni walang asawang lalaki o anak na lalaki nagtatanggol sa kanya. Anong mahihita ko na kampihan to? Pero alam nyo naman, hindi ipinabato. It goes without saying that Jesus took the side of this woman against the mob. Kaya you and me against the mob. It was all about the self-righteous sinners versus the other or just another sinner. Pare-pareho lang. Everybody in the mob was a sinner. The woman was a sinner. It was really about the law versus Jesus or grace. And the mob was judged by its own law and sinfulness. So the mob unwittingly judged itself. Sabi ni Jesus, meron kayong hawak na law para batuhin yung babae. Pero may law din against all kinds of other sins. So, sino man sa inyo ang walang sin? And therefore, hindi kayo pwedeng batuhin, hindi kayo pwedeng akusahan. Sige, mauna na kayong bumato. Wala namang nagkalakas loob kasi lahat pala may kasalanan din. Ang kapal mo naman na makasalanan ka, gusto mong bumato ng may kasalanan din. Magkaiba lang kayo ng kasalanan pero pareho pa rin kayong may kasalanan. At di ba nangyayari naman sa buhay talaga natin yan? Tanungin nyo nga katabi nyo, ikaw ba makapal? Dapat tender para huwag magalit. Ikaw ba makapal? Chinichismis mo yung nagkakasala na iba, ikaw ba wala? Mainit ang mata mo sa kasalanan ni kumare, yung kasalanan mo. Meron pa ang kasalanan nila, napaka-religiously arrogant. Yung tama sila, mali ang lahat. Kasalanan pa rin. Meron pa na Pharisee na simba ng simba at sabi niya, mabuti pa ako kaysa doon sa tax collector. Nagalit din sa kanya ang Panginoon. So, dahil gustong gamitin nung madla yung batas, sa kanila na gamit the same law. Whoever judges others using the law will likewise be judged under the same law. So sige, ibato mo yung Bible sa isang nagkakasala at siguradong tatalbog yon at tatama din sa'yo. Kasi meron ding bubukas na page doon na kasalanan mo naman ang masisiwalat at mabubunyag. Oras na nagbato ka ng verse kahit kanino, hindi naman ikaw ang Diyos, babalik din sa'yo yung ibang verses. At mawawalan ka rin ng lakas ng loob na magpanggap na banal ka, bibitawan mo rin yung batong hawak mo, yuyuko ka, at para kang asong bahag-bahagang buntot na uuwi kasi wala ka namang karapatang manghusga ng kapwa. Unless, of course, you are sinless or perfect.
Sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 7, 1-2, don't condemn others, and God won't condemn you. God will be as hard on you as you are on others. He will treat you exactly as you treat them. Sabi ng ibang versions, judge not that you be not judged. For with the same judgment you pronounce, you will be judged, and the measure you give is the measure you get. So sige, maglinis-linisan ka para ipakita ng Diyos kung hindi ka talaga malinis. Sige, maging istrikto ka sa iba. Call them sinners. Call them names. At ganun din ang gagawin sa iyo ng Diyos. Because the Bible says, no one is righteous, not even one. All have sinned and fall short of the glory of God. Iba-iba lang ang uri, kulay, hugis at tunog ng mga kasalanan ng iba-ibang tao, pero sa tingin ng langit, isa pa rin yun. Kasalanan pa rin. At walang kasalanang mas malala kaysa sa iba. John 8, 9-11. Finally, Jesus and the woman were left alone. So yung equation na wala na yung the mob versus Jesus and the woman, ang natira na lang, Jesus and the woman. Jesus stood up and asked her, where is everyone? Isn't there anyone left to accuse you? No, sir, the woman answered. Then Jesus told her, I am not going to accuse you either. You may go now, but don't sin anymore. You see, Jesus called sin, sin. But there's no accusation. At yun ang sinasabi na hindi ka judgmental. Pag sinabi namang hindi ka judgmental, hindi ibig sabihin nagpapanggap ka na okay lang yung sin, na mali pwede na rin maging tama. No, mali is mali. Tama is tama. Pero hindi mo hinahatulan, hindi mo pinaparusahan, hindi mo nilalagyan ng name or label para siya magdusa sa kanyang pagkakasala. Yun ang judgmentalism. At judgmentalism din yung, well, ang kasalanan mo, mas malala kaysa sa kasalanan ko. Therefore, mas masama ka kaysa sa akin. That's judgmentalism. Pero hindi naman ibig sabihin na pag hindi ka judgmental, bulag ka na, hindi mo na alam kung anong tama at mali. Alam mo pa rin. Pero hindi ka naglilinis-linisan, naggagaling-galingan, at hindi mo sinisika, pinipilit na parusahan ng taong may kasalanan na kapwa mo lang naman may kasalanan. Tapos ikaw, gusto mo puwera ka, nasa paparusahan. So the mob, the self-righteous and the law versus Jesusness is nothing. Jesus is majority. And this lone poor woman with Jesus joined the majority. The accused woman plus kind Jesus means the majority, means the winner. At salamat na lang. Kung susuriin natin ating mga sarili, mga kapatid, saan nyo ilalagay ang sarili nyo? Saan kayo mas komportabling lumagay talaga at mas totoo sa sarili? Doon sa mob? Doon ba kayo tatayo? O doon sa lugar ng babae na may kasalanan, na hinihiya, ina-accuse, inuusig? Huwag na tayong tumayo kay Jesus, siya na lang yun. Unique siya. So dalawa na lang pagpipilian natin. Doon ka tatayo kasama ng mob? O suriin natin ang ginagawa natin ngayon sa buhay. Madalasan tayo nakatayo. Nando ka ba sa mob? Pinag-uusapan nyo mga kasalanan ni ganon, ni ganyan. Sabi ng verse ganito, dapat ganon-ganon. Yung may daladala kang law, may daladala kang Moses. Pinag-uusap-usapan nyo. Bumubuo kayo ng mga pasya na makasalanan siya, bla bla bla. Yun ang mob. Nawa, wala ni isa ditong sumasama sa mob. Kasi wala sa side na yon si Jesus. Kalaban nila si Jesus. So, nasa ang side tayo? Nawa lahat tayo ay totoo sa sarili at aaminin natin ako makasalanan, tulad ako ng babaeng yon, on trial. Walang kakibo-kibo, walang masabi, kasi huling-huli sa akto. At totoo namang may kasalanan, may pagkukulang. So, tahimik ka na lang, ang inaasahan mo na lang, maligtas ka ng pag-ibig ng Diyos. Kasi hindi mo naman kayang iligtas ang sarili mo on your own merit, on your own record, kasi makasalanan ka nga.
Pagkatapos, biglang sasabihin ni Jesus, o ang walang kasalanan, magsimulang bumato. Ano kaya ang reaksyon ng babae nang narinig niya yon? Kasi alam na alam niya magiging bunga nun. Walang makakabato sa kanya. Kasi alam naman niya na maraming kasalanan ang lahat ng tao. 1 Timothy 1:15, here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. Si Paul ang nagsasalita. One of the greatest person that ever walked biblical history. Sabi niya, ito ang napakahalagang pangungusap na dapat tanggapin ng buong buo. Si Jesus ay pumunta sa daigdig para iligtas ang mga makasalanan at ako na yata ang pinakamalala sa mga yon. So tagapagligtas ng babae si Jesus. Sa palagay niyo, kailangan niyo pang explain sa babae na tagapagligtas si Jesus? Kitang-kita niya kung paano naging tagapagligtas si Jesus. Jesus came to save people from sin, from the power, domination, oppression of sin. Kaya pag sinabit mo ang buhay mo kay Jesus, nagkakaroon ka ng ibang klaseng lakas na gagaling sa Espiritu para yung dati mong kahinaan ay maging lakas. Yung dating kulang ay mapunan at ang mga kasalanan ay matalikuran, unti-unti, at kung minsan man natutumba ka, nababalikan mo, bumabangon ka uli dahil iba ka na talaga, hindi ka na tulad ng dati, pero hindi ka naging perfect. Jesus came to save people from the punishment of sin. Like in the story of this woman, the punishment was physical, literal death, and she was saved from it. And more than that, belief in Jesus saves us from the eternal punishment in what religious people call hell. So, Savior si Jesus sa maraming paraan. Jesus saves people from condemnation by fellow sinners. At marami sa mga Kristiyano, ito pa yung hindi lubos na nararanasan. Alam na nila, save sila. When they die, they will go to paradise. They will go to God. Alam na nila, Jesus is their Savior from eternal punishment. Pero hanggang ngayon, hindi pa nila nararanasan that Jesus is their Savior from their fellow sinners who are self-righteous. Paano marami sa mga tao, when the mob gangs up on you, you feel alone, and therefore you just keep quiet and take all the blows. Paano kung tatayo yung babae at sinabi sa lahat, kayo, kakapal nyo, mga makasalanan din kayo, alam ko mga kasalanan nyo, how dare you to do this to me? Sino kaya magkakalakas ang loob na ituloy pa rin yung kanilang mga pangpapahirap sa kanya? Kahit sa church, may mga bully, mga brother, sister, manang, manong, mga leader na, akala mo kung sino mga puon at santo-santa kung makalait-lait sa kapwa mananampalataya. Pati suot ng kapwa, nila lait-lait, pinag-uusap-usapan, pinaparusahan, nililitis pa nga ang iba ng mga council inside churches. Walang ganon Walang ganon sa fellowship ni Jesus. Inimbento lang yan ng church later. Na yung board of elders, ipapatawag yung nagkakasala, lilitis-litisin nila, parang Senate inquiry in aid of legislation. Walang ganon sa original Christian communities. Inimbento yon ng mga church bullies ng mga Pharisees who were reborn into the church. Akala nyo ba yung mga Pharisees na iwan ng church? No, nagsalihan. Alive and well. Kaya may mga modern day Pharisees na ang gusto pa rin ngayon mambato ng kapwang nagkakasala. Sabi ni Jesus, whatever you do to the least of these, you do to me. Hindi lang sa paggawa ng mabuti sa kanila, kundi sa pagbato rin sa ating kapwa, si Jesus ang ating binabato. Bakit? Kasi siya yung Savior. Siya yung sasangga. He is the one who died for us, and He is the one who continues to bleed for us whenever people hit us. Ganon tayo kamahal ni Jesus, kaya talagang He's more than wonderful. At ang pag-ibig ni Jesus is more than wonderful. Madalas hindi natin na-appreciate ang pag-ibig ni Jesus kasi ang lagi nating natititigan, the law of Moses, the rule of the Pharisees, the judgmentalism, the rejection, hurting each other's feelings,
acting as if you're holier than others, labeling people. Yan ang ginagawa ng mga Kristiyano ngayon, kaya walang space na madama ang pag-ibig ni Jesus. We must put Christ back to Christianity. Yan ang dapat gawin para maramdaman mo talaga kung ang ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos. Matthew 7:5, sabi ng Panginoon sa mga leaders ng church, you're nothing but show-offs. First, take the log out of your own eye. Then you can see how to take the speck out of your friend's eye. Sabi, puro kayo mapagpakunwari. Tanggalin niyo muna yung pagkalakalaking bara ng mata ninyo para makakita kayo ng malinaw-linaw bago kayo magtangkang tanggalin ng munting mga puwing ng mata ng inyong kapwa. Ang lakas ng loob ninyo na magtanggal ng puwing nila, bulag kayo. Kaya sinasabi ni Jesus, what will happen if a blind leads another blind? They will both fall into a ditch. Lagi tayong sabi, God is love, God is love. Pero yung ba talaga ina-apply natin sa buhay? Pag may nagkakasala, pag may nakita tayo nagkakasala, pag may napag-usapan nagkakasala, the love flies out of the window and the Pharisee resurrects. Kaya dapat laging sinusuri ang mga sarili. When the self-righteous mob, when the law, when the system attacks the lone outcast, the sinner, Jesus is on her side. Jesus protects her. And Jesus turns the table on the mob and reminds them of their own sinfulness. Pero hindi kinukonsinti ni Jesus. Sabi niya sa babae, sin no more. Tigilan mo na yan dahil baka bukas babatuhin ka na naman nila. Heto na naman ako, sasanggahan na naman kita, araw-araw, paulit-ulit na lang. Sabi niya, sin no more. Change your ways so that these people will stop bothering you and also that you will find your true worth. Because you are a woman of worth. Hindi ka dapat ganyan lang, hindi yan ang intensyon ng Diyos para sa'yo. So kailangan humanap ka ng ibang paraan para mabuhay. Sinners, fellow humans, have no business, they have no right to judge others. Sabi ng Romans 3:23, all sinned. No one can judge another person. Romans 2:1-3. Some of you accuse others of doing wrong, but there's no excuse for what you do. When you judge others, you condemn yourselves because you are guilty of doing the very same things. We know that God is right to judge everyone who behaves in this way. Do you really think God won't punish you when you behave exactly like the people you accuse? Napakalinaw. Sa palagay nyo, makakalusot kayo kung makasalanan kayo, nanguhusga kayo ng kapwa nyo makasalanan. With the judgment you pronounce, you will be judged. The measure you give is the measure you get. So do not be on the side of the mob, the minority, the losers. Do not be on the wrong side. Do not judge others. It is for God to do. What we have to do is to love one another, pray for one another, akayin ng isa't isa, pero huwag maging judge kahit kailan. Never to be konsentidor, but do not be a judge. Ama namin, ituro niyo po sa amin kung ano ang kinalaman ng mga teachings na ito sa aming mga personal na buhay. Make us sensitive to the teaching, to the lesson, and teach us to make it personal. At nasa ganon, may mapakinabang kami sa pangangaral niyo sa amin ngayon. At the beginning of this activity, we ask you to be our speaker. You have spoken, O God, according to our prayer. Teach us to respond correctly, beautifully, in a godly way. Pagbulay-bulayan natin, huwag madaliin pag-isipan ano ang mga sinasabi sa atin ng Espiritu ng Diyos through this message. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang You and Me Against the Mob.
sabi niyo sa akin, lumapit lang sa inyo. Ibig ko'y diringgin, pasanin ay aalisin. Lahat ng kabigatan ng isip at katawan, ilalagak ko na sa inyong kanlungan. Nais kong madama haplos ng iyong kamay, paghako sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglinga. Panginoon, tinatanggap ko po ang inyong paanyaya. Dito sa piling niyo, nais kong magpahinga. Ang pagod kong puso naghahanap ng ligaya. Lapatan mo ng lunas, bigyan ng pag-asa. Nais kong madama haplos ng iyong kamay, paghakot sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglinga. Narito ako ngayon, ituloy mo sa bisig ng iyong pagmamahal. Pagmamahal, nais kong madama haplos ng iyong kamay, paghakot sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglinga. Nais kong madama haplos ng iyong kamay, paghakot sa damdamin,
sandaling ito, hanap ko ay paghinga. Maraming kasaysayan ang musika ng ating bayan at pawang lahat yon ay mga hiyas ng ating lahi. Ang isang instrumento na napakagandang pagtuunan ng pansin ay ang gimbal ng mga mansaka. Ang gimbal ay isang magkabilaang tambol na matatagpuan sa hilaga at silangang bahagi ng Davao sa grupo ng mga mansaka. 28 sentimetro ang taas nito, humigit kumulang, at 21 sentimetro ang bilog, humigit kumulang. Yari ang gimbal sa isang katawan ng punong kahoy at ang magkabilang dulo ay tinapala ng pinatuyong balat ng usa. Ito ay hinahampas ng isang manipis na patpat habang isang kamay ay tumatapik-tapik sa kabilang tambol sa kabilang dulo ng instrumento. Ang gimbal ay maaring tugtugin mag-isa o ng mga may kasamang ibang instrumento kung ito'y ginagamit sa ritual. 1 hanggang 2 tao ang maaring tumugtog sa magkabilang dulo ng gimbal. Kadalasan, ang gimbal ay tinutugtog bilang saliw sa sayaw na ang karaniway kung ano-ano ang pangalan ng tugtugin ay siya ring pangalan ng sayaw. Kung ano ang tawag sa instrumentong ginagamit ay nagiging tawag din sa sayaw mismo. Kung minsan ang gimbal naman ay tinutugtog sa paglalarawan ng kalikasan, halimbawa ang mabilis na pag-agos ng tubig sa batis. Ang gimbal o kimbao, instrumento ng mga mansaka. Kayamanan ng ating lahi, hiyas ng ating bayan, marapat lamang na gamitin sa pagsamba sa Panginoong Hesus. Sa inyo po, Panginoon, lapat itong aking loob na sumilong at pasakop, makisuno at sumukob. Sa tuwing kayo'y lalapitan ay lagi nang gumagabay, taus-pusong lumilingap sa bawat pusong sugatan. Kabutihan niyong matapat, bukas palad kong magbigay, kahit ang tulad kong abay, walang patagong anuman. Sa karilagan ng takip siling at sa kandili nyo ako'y hindi maliligaw. Datnan man ng unos sa lalim ng dilim. Kung sisikapin kong bilangin ang mga bituin, isa-isahin ko man bato sa buhangin, walang makahihigit sa lawak ng iyong pagtingin, sa kalinga niyo pagmamahal sa akin. Alleluia, 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 Alleluia,
Aming nais ko'y purihin ka sa magdamag. Makasama ka maging sa aking hatid. Ako'y nagagalak sa kaligtasan niyo't habag. Pagkat paglapit ko, ngiti ang iyong bati. Hallelujah, 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 Hallelujah. Pagsasaysang biting pangunahan ang ating bayan.
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!